So upload muna tayo ng isang video tungkol dito sa bagong acquire na tester ng channel. So marami na tayong tester. Ito, may clamp meter, pwede rin itong gamitin sa ohms, voltage test. So may analog, may pocket meter ako dito. Ito, hindi ko pa ito napapakita sa channel. At ito yung napakatagal ko nang gamit. Pansin nyo yung LCD niya, may mga mark na parang nasunog. At ito yung isa, pag kailangan natin talaga accurate. Ayan. Dito, ito ay smart digital multimeter nga, sabi niya. Ito. So, mapapansin nyo, itatabi ko yan dito. Mapapansin nyo sa kanya, wala na siya nitong selector. Yung selector knob or yung dial ng ating tester. So, dito kasi pipiliin mo kung anong gagawin mo, susukatin. Halimbawa, magsusukat kang voltahe, supply sa bahay. Dito, no? Kung magdi-DC naman dito sa kabila. At kung magre-resistance check, eto ang ohms. So, pipiliin mo. Itatapat mo siya. Halimbawa, magsusukat ka ng 12 volts, pinakamalapit sa kanya yung 20. So, dun mo ilalagay sa 20. Ayan. Halimbawa, 12 volts ang susukatin. No? Kung kuryente naman sa bahay, dito. No? Gaganyan mo. Hindi. Isa pa. Ay, sobra na pala. Yan. So, kung susukat ka ng kuryente ng bahay, dyan mo ilalagay. Etong isa na to, kaya maganda to sa mga beginner. Kasi, wala ka nang pipiliin. Ganyan siya, ang screen niya. Naka-automatic lang. So, lumilipat-lipat siya doon. O, pansin nyo. Lumilipat-lipat. Hanggang sa ma-determine niya, pag inilagay nyo yung test lead, subukan natin pagdikitin. Pag nilagay nyo, dinikit nyo yung test lead, nagko-continuity test siya. So mamaya, subukan natin yung accuracy nito compare dito sa iba kong multimeter. Ang battery niya, mga boss, may kasama siyang battery actually nung binili. Eto. Pero ang ganong battery kasama eh. Nilagay ko dito is Energizer na battery. You are watching Twin 88 channel. Don't forget to subscribe. Regarding price, mga boss nito, yun pa ang isang naging dahilan kung bakit nakabili ako nito. Dahil ang mark niyang price is 325 pesos. Tapos meron akong coupon. Inabot lang to ng I think 250 pesos. 250, may ganito ka ng meter. Or alamin na lang natin kung ano ba, magagamit ba? Baka naman yung 250 na sayang lang, no? By the way, ito yung kahon niya. Laman niya sa loob, ito lang probe, yung tester, at isang user manual. Wala na, yun lang. Saka yung battery nga pala. Testingin natin. Siguro sa pagsukat muna ng voltahe. Mamaya, subukan ko rin mag-test ng parts kung gaano siya ka-accurate. Naka-open na siya. Pag in-open nyo, press mo lang ng siguro mga 3 seconds to power button. Meron din siyang may mapapansin kayo doon sa corner niya, hindi makikita dyan sa video eh. Tayo lagay ito ilaw. Yan. Doon sa corner na yon, may mapapansin kayong parang timer's icon. So kasi ito, I think 5 minutes na hindi mo siya ginagalaw, mamamatay ng kusa. So subukan natin. Teka, nasusulo yung yan. So, una kasi susubukan sa AC supply na kagad. So, kung ano yung sukat niya, kukompare natin dito muna. So, ang susukatin natin ay supply dito sa aming bahay. Yan. Sabay sa isa extension. 234, ang basa ng aking meter. 233.1 naman dito sa bago. Dito sa aking meter na luma, ayan yon, 234, 233.
dito sa bago, eto, ayan, 232.9, 233. So, halos magkapareho. Subukan na rin natin dito para masaya. Dito sa isa, 234. So regarding AC voltage, pwede, di ba? Lapit na nun, 233, 234 pag halos pamarehos na. May point volt na lang na diferensya o 233, 233 pareho. Regarding sa pagsukat ng AC, yung ating AC line, yung supply natin sa bahay, reliable naman. So, subukan natin sa battery, sa DC. Ang kagandahan nito, mga boss, mapapansin nyo, ito, nagsukat tayo ng AC, maglilipat ngayon ako sa DC. Select ako ng DC. Siya, hindi na. Wala na tayong gagalawin dyan. Yung button lang gagalawin natin. Ito, battery, tingnan natin. May laman naman to. So, yun, 1.6 ang basa niya. Hindi ko na maiangat yung yung sana nakikita. 1.6. 1.6 ayan. At mabilis din siyang bumasa. Tapos dito sa dati kong meter, ito, napakatagal kong ginamit na to. 1.59. So 0.01 lang yung difference niya. Tingnan dito sa isa. Aha. Yan. Naku, hindi makita. Sige. Dito sa plug ko is, yan. Ay, naka-AC ako. Yon. O, pansin nyo? Kaya pala ay bumasa. Dito sa mga may selector, nagsiselect-select pa. Siya hindi na. 1.58. 1.58. So, sa DC, okay din siya. So, dito nagpipihit-pihit pa tayo. May posibilidad pagkabaguhan ka, magkamali kung saan mo nilagay. Buti kung nagkamali ka, hindi masyadong maging source ng aberya. Dahil minsan pagka, let's say, naka DC ka, sinundot mo ng AC, so posible na magka-problema yung ang tester natin sa mga ganito may selector. Dito hanga ako. Dahil wala ka talagang pinipindot eh. Mga souvenir ko. Souvenir. So wala tayong binabago, no? Wala tayong binabago na settings dito. Sundot. 'Yon. Sinundot. Kita niya na shorted kasi sira ito. Eh dito kaya sa hindi sira. Tingnan natin. Eto, hindi ito sira. Hindi pa gamit. Reserva just in case. So, wala. Wala. Reverse. Check natin. Ayun. Meron. So, okay din siyang pang-test ng parts. Ang galing nga. Walang binabago talaga. Wala talaga siyang binabago. Tingnan natin yung resistance reading na basa niya kasi is anong basa niya? Forward voltage nito. Ay mali. 1.2, 1.25. Dito sa isa natin. 1.53. So halos 1.53. So, pwede rin siyang gamitin sa pag-test ng parts. So, laking bagay nito mga boss sa mga beginner. Isang button lang ang pe-press mo at pwede mo na siyang gamitin sa resistance, voltage checking na automatic siya nagsiselect kung DC or AC yung sinusukat mo. At meron din nga pala siyang, ito pa isa mga boss, meron din siyang option na no contact voltage tester. So pag pinrest mo to, yan, tanggalin muna natin yung probe. Yan sana makita. Ito kasi hold at saka
NCB. Etong isa, backlight, pagka isang press lang na ganyan, or meron din siyang, pag nilang press mo, meron siyang ilaw sa likod na hindi ko gagamitin, sayang battery. Ito namang isa, hold, let's say may reading siya, pinress mo ng isa, mag-hold ng details yun, kung ano man nag-reading niya. Pag tinagalan mo naman, nag-long press ka, nakalagay sa kanya, NCB. Ang purpose naman nun, halimbawa, check ka ng linya, kung may kuryente, dikit mo lang. So, nakaka-detect siya ng wire na may kuryente. Tumutunog, oh. Pag malayo, mahina, green. Pagka yung tutok na tutok ka, nagiging pula. So, okay, dami niyang feature. Yun lang ang pwede mong baguhin sa kanya kung gagamitin mo siya sa NCB or yung auto. Maganda rin sana kung meron na siyang selector na pwede mo siyang gamitin as manual. So, sa mga baguhan, naka-auto ka, along the way, habang natututo kang gumamit nito, o nasasanay ka ng gumamit, na papag-aralan mo din yung pag-manual. Pero anyway, kaya nga nila ginawang smart, kaya nga nila ginawang fully auto. Siguro yun talagang target, ano? Doon sa mga gustong bumili, ilalagay ko yung link, Shopee link sa description, check nyo na lang. Maganda siyang tester, and then nakita nyo naman kanina, hindi naman naglalalayo dito sa mga dati ko nang ginagamit. May konting diferensya pero konting-konti lang. Ibig sabihin, reliable din siya. So, ang tanong, hanggang kailan ko kaya ito magagamit kung tatagal na kagaya nitong isa na to. Ito kasi ay dekada na. Mahal na rin pati. Brand na New Star. 1,000 plus na rin yan eh. Lumalabas. Pero bili ko dyan, 500 lang. So, ito yung pinakamura. Ito nga ba? Hindi. Meron pang isa. Nasaan yung na multimeter ko? Yung packet. So, yan naman siya. May dial din. Pagka may gagawing dadayuhin, pwedeng ito na lang, nasa bulsa lang. So, yan. Hanggang dito na lang muna ulit mga boss. At, again, pinahanga ako nito. At 250, meron ka tester na ganito. Kanina, nagsusukat ako ng battery, di ko pala nailipat yung dial dito. Hindi namang nangyayari yun. Siya na yung naglilipat eh, kung ano yung sinusukat mo. So, abangan nyo na lang ulit yung susunod nating video.